Kabatas natin. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, sa mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ito po 'no, Congressman Luistro may nakita na raw na butas sa kisame nila sa Confi Fund. Kakasuhan na ba si VP Sara? Aba, matagal na nating hinihintay yan para alam niyo na magkaroon ng aksyon. Flood control project, kailan niyo naman iimbestigahan? Panay po BP Sara ngayon 'no, alam niyo naman ang tutok ng investigasyon nila, BP Sara. Palitan yan, Tatay Digong, BP Sara, Tatay Digong, BP Sara, para matanim sa utak ng, mga tao na yung dalawang demonyong mag-ama, yung demonyong mag-ama ay hindi karapat-dapat na mamuno. Pero baliktad po, 'no. Mentras na inyo pong sinisiraan yung mga Duterte, 'no, lalo pong, nananabik kami na muling makabalik yung pamumuno ng Duterte. Napakalayo po kasi, 'no. Hindi po sabi nga po ni Mayor Baste, kung gusto po ninyong mapuri si Marcos, simple lang naman, gumawa kayo ng mga 'di ba? Gawa lang po kayo ng mga proyekto na kapuri-puri, hindi po yung paninira lang ang kaya niyong gawin. Ay naku, bagsak ang aking kinabuhi. Ha, durog na naman tayo sa pero maganda naman, isa lang ang bagsak. Tumodo pa naman ako ro'n. Para ako nagsusugal din sa stock market, Bagsak yung aking, Indonesian na energy. Sa ilang araw na mataas yung ano niya, bagsak. Okay, simulan na po natin 'no. Eto po, siyempre may kodigo tayo rito. Eto po muna 'no, yung Senate retains OBP. 'Di ba pinag-uusapan natin 'to? Sinasabi natin, si VP Sara nga willing pang, umattend sa Senate hearing, 'di ba? Pero sabi na nga natin, 'wag na tayong umasa diyan sa Senate hearing kasi yung pong Senate budget hearing kasi alam na natin 'yan. Sinabi na po ni VP Sara, ang nasusunod po sa budget yung, among si Martin at si Saldico, 'no? O ngayon po patunay, Senate retains OBP's proposed 733 million budget. Propose po 'yan ng House of Representatives. Dahil ang proposal ni VP Sara ay 2 billion ang budget niya, 'no? Kaya ginawa pong 733 lang ng House of Representatives. Walang bawas, walang dagdag, ha? Wala pong dinagdag ang, Senate, wala pong binawas. Isa lang po ang ibig sabihin niyan, tama talaga si VP Sara. 'Pag sinabi niya po 'no, napag-isipan niya na 'yan ng totoo, 'no? 'Pag sinabi po ni VP Sara na may control ng budget si Martin at si Saldico at tinatak na ni Martin at Saldico na ito lang ang budget ng Office of the Vice President, yun na po yun. Huwag niyo na pong asahan 'no, na may lakas na loob yang Senado, yung mga senador magkakaroon ng lakas na loob para dagdagan. Hindi po nila dadagdagan 'yan. Magagalit si Martin. Alam niyo na ngayon kung sino yung mga nagpapasya sa Pilipinas, kung sino yung mga tunay na may kapangyarihan, 'no, sa Pilipinas. Ayan, wala pong yung proposal po ni VP Sara completely ignored by Grace po bilang, chairman po ng Senate Committee on Finance.
Yung sinunod po, hindi po yung request ng Office of the Vice President, kung hindi yung binudget po ni Martin. Oh, magtataka pa ba kayo kung ano yung Senate? Kaya sunod-sunuran lang yan si Chis. Kunwari lang yan. Never before. Ngayon lang tong Senate na to. Ito lang po ang tanging Senate na sunod-sunuran sa mga congressman. Kaya po, no, kung ayaw nyo magpatuloy to, iboto nyo lahat nung kay Tatay Digong. Lahat po ng PDP, iboto nyo po lahat nung mga in-endorse. Lalo na si Marcoleta, Rodriguez, Batogo, Henlo, Lambino, pati po si Philip Salvador. I-straight na po natin yan. Si Pastor Kibuloy at saka itong si Chavit Singson. Kasi walang mangyayari sa Senado. Sunod-sunuran kay Martin. For the first time. Ngayon lang po nangyayari to na yung senador ang sumusunod sa mga congressman. Wala tayong maasahan dyan. Kita nyo naman. Panay trabaho po ginagawa ng Office of the Vice President pero wala pa rin sila. Hindi pa rin sila dinagdagan. Yun man lang sanang magkunwari man lang sana yung Senate. No? Magkunwari man lang sana yung Senate na kunwari tataasan doon na lang sa BICAM. Hindi. Sa Senate pa lang, sibak na kagad yung budget ni BP Sara. Sumunod na kagad. Sumunod na kagad to sila Grace po. Wala tayong aasahan talaga. Sunod-sunuran. Speaking of sunod-sunuran, eto na po. Ang walang katapusang investigasyon. Alam nyo, may mga nakikita tayo rito. Ngayon, ginagawa na po yung nasibak. Sabi nga ito po muna. Dalawa po yung iniimbestigahan na naman nila. No? Dami po nilang iniimbestigahan actually. Busy po ang Congress. Iniimbestigahan po nila yung DepEd. Yung budget po ng DepEd nung si BP Sara pa. Ang DepEd. At saka yung budget po ng Office of the Vice President. Yan po ba yung nakaraan lang? Hindi po. Yan po yung mga matagal na. Yung confidential fund. Ayan. Okay. May lumantad na naman po. Ito po, nagngangalang ito po, may tumatanggap na naman. Nakakagulat po to kasi Chief Accountant ng DepEd, si Maria Runa Catalan. Ang tanong ko, eto po ba inimbestigahan ninyo sa Kongreso? Ako taga-gobyerno ko dati. Eto po, Chief Accountant Kita nyo naman, Chief Accountant ng DepEd. Tapos tumatanggap ka ng sobre, umamin ka na tumatanggap ka ng sobre. Ang tanong ko po, kay napakagaling na hindi mo na naririnig ngayon, si Angara, DepEd Secretary. Ito po ba ay accountant nyo pa rin? Kasalukuyan ba to? Umamin po, tumatanggap po ng sobre. 25,000 a month. Kasuhan nyo po. Tanggalin sa serbisyo yan. Aba, hindi po ubre yan. Kahit po tumanggap ka lang, bawal nga tumanggap na regalo. Ito po, sobre, buwan-buwan. Ibang klase yan. Hindi nyo po pwedeng ikatwira na kakampi namin yan, kaya hindi nyo pwedeng ireklamo. Kasuhan po to. Itong nagngangalang Maria Runa Catalan. Dapat po to kinakasuhan. Kasi nagsabi siya na tumatanggap siya ng sobre. Bukod po sa kanyang sweldo, may tinatanggap na sobre. Wala pong kaso to. Wala na tayong dyan. Anong uri ng gobyerno to? Umaamin na, demidirekta. May nagbibigay daw sa kanya. Pati yung nagbibigay na yun, kasuhan nyo.
O si BP Sara ba nagbigay, nag-abot? Kasuhan niyo si BP Sara para matapos na po 'to. Matapos na 'tong palabas na 'to, unti-unti. Naghahanap kayo naman nabibigyan ng sobre. Ang dami pala nabibigyan ng sobre diyan. Ang tanong, may kinalaman ba si BP Sara diyan? Kayo bang mga kayo bang matatagal na 'yan, eh, oh, Chief Accountant ng DepEd. Matagal ka na ba ma'am binibigyan ng sobre? Hindi ka nagdalawang isip na tanggapin mo yung sobre? Ha? Hindi po puwedeng sabihin 'to na script-script lang. Maliwanag po 'to, bawal po 'to, ipinagbabawal po 'yan. Dapat 'tong accountant na 'to, tanggalan ka ng benepisyo, 'no? Makulong ka pa para maging tanda ka sa lahat ng mga teacher, sa mga regalo ng mga PTA na o kung ano, narereklamo ng mga PTA sa maliliit na pera, pambili ng electric fan. Porket tinanggap ng teacher, nagkakakaso. Kahit bumili yung teacher ng electric fan, eto tumatanggap 25,000 a month. Hindi nyo kakasuhan? Ano kayo, siniswerte? Porket kakampi nyo? Hindi po pwede to. Kampi at ano? Hindi po pwede yung ganun. Ang kakasuhan lang namin yung mga hindi kakampi. Pagkakampi nyo, tanggalan niya ng benepisyo. Wala po dapat matanggap yan para po cheap accountant. Hindi ka kinabahan na tumatanggap ka ng sobre, madam? Baka dati mo nang gawain yan. Wala akong pakialam sa script. Ito po yung sinasabi ng dyaryo. Hindi ako nanonood. Pero ito po, ang pinagbatayan ko po rito, no? Ay ito po. Yan, no? Allowance from the Vice President. Oh, impact leadership. Putya, aamin ka, naka-uniforme ka pa. Government employee, tumatanggap ka ng sobre. Kasuhan nyo to. Mag-resign ka na, madam. Nakakahiya ka. Hindi po yan kasiraan ni BP Sara dahil alam ko na hindi ka inabutan ni BP Sara. Sasabihin nyo lang siguro na kayo inabutan ni BP Sara. Si BP Sara nag-abot sa'yo. May ginagawa kayo dyan sa DepEd. Ha? Accountant ka pa naman. Okay lang yung mga ASEC, USEC eh. Pero kung accountant ka, tumatanggap ka ng sobre, putya, yan ang imbestigahan nyo, COA, kung ano mga gagawa nyo sa buhay, COA. Confidential fund, nilalantad nyo sa publiko. Ito kasuhan nyo, accountant, tumatanggap, umamin, tumatanggap. Putya, hindi tayo papayag dapat yan. Lahat ng tumanggap, yung tatlo, pangatlo na to eh. Anomalya pala yung DepEd na yan. Kaya pala gustong nilang pag-resignin talaga Kaya pala gusto nilang pag-resignin si BP Sara. Panay anomalya pala yan. Buti nga yan. Nalalantad kayo. O sabihin nyo na binigayan ni BP Sara. Utot nyo. Yun, presidente yun ng impyerno pero hindi yung magnanakaw. Kayo magnanakaw. Tumanggap kayo ng hindi ka na nahiya. May mga edad na kayo. Tumanggap kayo na sobre, pinagmalaki mo pa siguro, tuwan-tuwa ka na, bida ako. Anong bida? Anong gagawin mo ngayon, Anggara? Anggara, anong gagawin mo? Wala ka pala eh. Tatlo na umaamin. Wala kang gagawin. Inutil ka rin na DepEd Secretary. Kung inamin nila yan kay BP Sara, tanggal yung mga yan. Hindi alam ni BP Sara yan. Well, hindi ka kakabahan kung hindi ka sanay. Bigay na sobre, tanggap ka lang ng tanggap. Pucha, imposible yan. Sa mga tapat na nagseserbisyo, para saan po to? Bakit nyo ako binibigyan na sobre? Hindi ko tatanggapin yan. Huwag nyo na ulitin yan, ha? Pag inulit nyo yan, kakasuhan ko kayo. Yun dapat yung sinasabi mo bilang chief accountant. Babaliktarin nyo pa kaming mga Pilipino, ha? Taga-gobyerno po ako. Dati.
Taga-gobyerno po ako dati, alam ko po 'yan. Dapat 'yan sibak na kaagad 'yan. Hindi lang minsan, eh. Siyam na sobra rin, pare-pareho sila. Sa tingin niyo ba alam ni VP Sara 'yan na may sobre kayong tinatanggap? May picture ka ba na putya utot mo. Hindi po puwede yang ganyan. Kung gumagawa kayo ng mga kuwento, pagdusahan niyo 'yan. Para lang ano, putya hindi po, eh. Alam niyo po, 'pag ngayon lang kayo, kasi simula pa kilala niyo yung Duterte, 'di ba? 'Pag hindi po kayo sanay tumanggap ng sobre, sa totoo lang po, yung kung matino kang tao, bibigyan ka ng sobre, wag niyo na uulitin 'to, ayoko na tumatanggap ng sobreng ganito, Chief accountant, tumatanggap ka ng sobre, kahit na ano pang paliwanag mo diyan, magngangawa ka diyan. Ano 'yan, dinonate mo rin sa ano, ano yung sabi nung matanda, dinonate niya raw dahil kinabahan siya, ikaw manang ka na rin, hindi ka na nahihiya. Sa paninira ninyo sa kay BP Sara, gusto niyo sirain. Sinisira niyo yung sarili niyo. Aamin ka na tumatanggap ka ng sobre. Anggara, kasuhan mo. Wala kang gagawin, wata-wata ka lang. Anong klase kang DepEd? Yan lang po yan. Eto naman tayo, punta tayo kay Luistro. Biruin niyo yun, ni-retain yung budget ng OBP, tapos eto, meron na naman panibagong sobre. Hindi kasiraan ni BP yan. Hindi nga alam ni BP yan. Nagsumbong ba sila kay BP? Sara? Madam BP, may nagbibigay po sa akin na sobre. Totoo po ba na galing sa inyo to? Hindi ako naniniwala. Ako'y hindi naniniwala. Ito po si Luistro. Tindi. Basahin niyo po yung ano, yung mga sinasabi. Ito, hihimayin po natin. Sabi niya, ito po ang sabi nito ni Representative G. Ang dami namang pangalan nito. Gerber, Jinky. Jinky pala to. Beatrix. Napakarami mong pangalan, madam. The confidential fund of the Department of Education was not properly recorded at its best. Yun lang pala ikakaso mo, hindi properly recorded. Yan yung problema, no? Nagkaroon po yung confidential fund po ng alam niyo po, nagkaroon po ng confidential fund 2023 yung DepEd. Kasi yung OBP lang po yung 2022. So ito po, wala pa pong final report yung COA. Yung ginagawa ng mga, papansinin niyo po, chine-check po nila, trabaho na po ng COA yung ginagawa nito nila Beatrix nila, yung mga congressman na yan. Sinusuri na nila, hindi pa po nasusuri ng COA. Ibig sabihin, dumaan po sa COA, ay naano po nila, di ba? Ino-audit ng COA. Ngayon, pakiramdam nitong mga congressman, mas marunong pa sila sa COA mag-audit. Tignan natin. Kasi wala pa po Ano pa lang po ang meron? Wala pa po silang, hindi pa po na-flag. 2013, 2023. Ibig sabihin, lahat po ng papeles na yan, pinag-aaralan pa lang ng COA. Wala pa po silang sinasabi kung ito ba ay, ito po ba. Ang ginawa po nito nung Congress, dahil gusto nilang pasamain si BP Sara, nag-issue po sila ng ano na nga yung humihingi sila ng adotentum. Di ba? Hiningi nila yung mga papeles mismo na sinubmit ni BP Sara ng OBP. Ito po, DepEd po, humingi na sila kagad diyan.
confidential po 'to, confidential. Alam po ninyo, bibigyan po 'pag meron pong findings yung COA, bibigyan po ng 6 months, 'no? Sa kasawiang palad, yung findings po ng COA, yung 2022 pa lang. So magbibigay sila ng 6 months para kumpletuhin ng OBP yung mga papeles. Eto pong ginagawa ng mga 'to, wala pa pong findings yung COA. Wala pang findings ang COA, opo, sila na nagsusuri, inuunahan na nila. Inuunahan na po nila yung COA. Kaya nga ang tinatanong nila COA, hindi nyo ba nakikita 'to? Sa isip-isip siguro ng COA, paano namin makikita yan, ang dami pa namin tinatrabaho. Tinatrabaho pa lang ngayon ng audit, inuunahan na nila na may anomalya. Pero tignan niyo po yung wordings, meron talagang nakitang anomalya. Ito po ang sinabi ni Beatrix. Maingat 'to dahil abogado 'to. The confidential fund of the Department of Education was not properly recorded at its best. Oo. Hindi lang po properly recorded. So, ibig sabihin, ano pong solusyon 'pag hindi properly recorded? Ire-record mo lang. Putang nakuha niyo po? Not properly recorded. Hindi proper yung pagre-record. Sinulat-sulat nyo pa lang. Not properly recorded. So, aayusin pa lang. Sino po dapat ang magsasabi nun? COA. Ano ba itong pinasa nyo sa amin? Kulang-kulang pa. Alam nyo po, nagpapasa po kami ng MOOE report. Kahit na po napakatagal ko nang gumagawa niyan. Ilang ulit na po. Pipirma ko. May mga check na Pero hindi po ako pirma ng pirma. Tinitignan ko pa rin yung pinipirmahan ko. Baka mapalusutan ako O ano to, tinatanong ko yung mga tao sa opisina. Ano tong item na to? Saan to? Ano yung, hindi ko maintindihan to, bakit merong gantong item? Ganun po yan So ako pa lang po yun, pipirma ko. Di pag napaliwanag na sa akin, yan po yung nakakabit dyan ngayon. Nagpalit po tayo ng kuryente, tulog kayo, sir. Pumutok yan tulog kayo, hindi namin kayo ginising. Kaysa masunog kayo, pinalitan na namin yung kuryente, umutang kami. Ayan yung resibo. Ayan ba? Sige. Pirma. Pirma. Sa dami po nun, titignan naman po. Titignan na naman po na mga taga-opisina yun. Babalik na naman sa akin, sir, may nakalimutan kayo, 3. 3, pirma. Tapos, babalik na naman po yun. Pag tinignan uli nila, ay, may isa pa. Sir, sa amin pa lang yun Pabalik-balik na yung papel. Makakapal po kasi yan. Magkano lang yung budget namin? Wala pong milyon yang pinag-uusapan. Hindi po umabot ng milyon. Pero nakakailang balik na yung opisina sa akin, sa opisina sa akin. Ilang balik na po yun. Doon pa lang po yun. Pagdating dyan sa division, mache-check na naman ng mga accountant dyan. Meron na naman kulang. Babalik na naman sa akin, pipirma na naman. Kulang ng pirma, kulang ng papeles. Hindi po mawawala yan. No? Totoo yan. Kaya yan po, sa totoo lang, yung dati kong trabaho, yan po ang pinakamahirap kong napag-aralan sa lahat. Lahat alam ko Alam ko humawak ng tao, kaya ko yan. Leader na ako nung araw pa. Pero yung mismo, yung nitty-gritty, tindi no, nitty-gritty, na MOE, na pagpapasok ng mga papeles, iisa-isahin mo yan. Asan dito yung 3 pinagtanungan ninyo? Bakit 2 lang to? Asan yung papeles ng isang tindahan na kinuhanan ninyo ng para magkaunawaan lang tayo. Ganun po yan. Tapos,
Okay na sa division, nakailang balik na. Eto na naman, dadali na sa region. Pagdating sa region, may makikita pa rin. Ganun po yan. Eto po, hindi pa po nagkakabalik-balikan, hayaan nyo lang yung proseso. May makikita yung COA na kulang, pupunuan lang ng Vice President, Office of the Vice President. May kulang ng pirma. Sasabihin, katulad, halimbawa, ito talaga aktual, narinig ko nung matyaga pa ako makinig. May pirma na tinanggap yung Nutreban tinanggap ng barangay captain. So may pirma, marunong yung barangay captain, nag-MOE yan. Eto na ngayon, nung pinakain na sa mga bata, yung nagpakain sa bata, nakalimutan ng pumirma. Di ba? Ibig sabihin, namigay sila ng Nutreban, tinanggap ng hanggang sa barangay captain, na-receive ng barangay captain, so may nagpa-receive. Nung pinakain na ni Kapitan sa mga kabataan at kung sino man yung kakain ng may picture, nakalimutan pa pirmahin yung mga batang kumain. Ay Kap, wala tayo nun. Yun po ang makikita ng mga auditor. Normal pong trabaho nila yun. Asan dito yung pirma ng mga kumain? O yan, kaya po, ilalagay po nila yan, ang tawag na doon, AOM. Di ba? Yan po yung mga observation nila. Okay. Observation pa lang po, kulang kayo. Wala yung pagkain. Ang gagawin mo naman, opisina ka, pa-follow up mo naman, ikaw yung namigay, di ba? Office of the Vice President, namigay ka ng Nutreban. Pupunta mo si Kapitan, Kapitan, may kulang po tayong papeles, tsaka pengi na rin po mga picture nung nagpakain kayo. O wala pong problema. O, baka pwede pong maihabol natin yung mga kumain na pumirma. Ay, meron silang attendance, hindi ko lang naibigay. O, yun na. So, ibibigay po ni Kapitan, i-attach. Ngayon, yan pa lang yung proseso nung sinasabi ninyo. Kaya nga, ayon kay Beatrix, hindi pa rin siya tapos eh. Eto sabi the confidential fund of the Department of Education was not properly recorded at its best. Paano po ma-record? Normal po yan. Kaya nga po matagal ang pag-o-audit. No? Matagal po yung pag-o-audit. Kaya po hanggang sa makarating po yan ng wala pa pong notice of disallowance. Ang nakita pa lang po ng mga congressman, yung pong sinasabi ng mga kakulangan. Kaya sabi niya, tama yung reaction niya. Pag hindi ka naman auditor, yan talaga mapupuna mo. O, di ba? The confidential fund of DepEd was not properly recorded at its best, or misspent, or misappropriated at its worst. O, mali ang paggasta, pero hindi pa nila alam. Kasi nga, marami pa pong kulang na record. Paano po yun? Nasa gitna kayo ng proseso ng pagkukumpleto ng mga nawawala pang mga record. Papasok kayo para mag-imbestiga. Yun yung problema eh. Wala talaga kayong makikita kung di ganyan. Hula. Hinuhulaan nyo lang kung ano yung naganap. Kasi wala pa naman kayo nakikita eh. Ayun sinabi nyo, was not properly recorded at its best. Maaring yan lang yung kaso nyo, yung not properly recorded. Or po pwede rin na misspent. Or po pwede rin na misappropriated. Yun yung problema nyo, nanghuhula lang kayo. Bakit? Kasi hindi naman galing sa COA yan. Yan, dinisrupt ninyo yung usual na trabaho ng COA, inunahan nyo yung COA para mapalabas na mukhang merong nagaganap na anomalya. Pero sa totoo lang, normal process po yan. Napaka-normal po niyan.
Ako po sinishare ko sa inyo yung experience namin. Magkakatabi lang kami sa opisina, oh, meron lang akong harang kasi ayokong pinapasok ako basta-basta, eh. Ayoko ayokong boss ako basta-basta papasok yung mga nagaganda mo mga tauhan. Napaka-normal po, sa totoo lang. Yung nangyayari na yan, may kulang sila nakikita, normal po yan. Normal sa dami po ng papeles, magkano po budget namin buwan-buwan? Wala pong milyon. Yung dumadaan po sa akin na ang kapal-kapal po ng papel, wala pa pong milyon yan. Eto po, milyon, daang milyon ang pinag-uusapan natin. Mamamaga kayo niyan, sa totoo. Mamamaga kayo niyan. Yun lang po yun, yung pagpapakain lang ng Nutriban. Kaya lang, ang tanong, ang question kasi diyan, meron kung kulang ng papeles, ibig bang sabihin, kasi ito ang project mo magpakain ng Nutriban. Ang dapat mo lang patunayan, na pamigay mo yung Nutriban at pinakain ni barangay captain yung Nutriban. In fact, 'di ba? Yun eh. Ngayon, kung may kulang ng papeles, trabaho nyo na yun ng COA, naunawaan na yan ng COA. Alam na ng COA yan sa dami po ng mga proyektong dumaan sa COA. Alam na nilang busisiin yan. Etong mga bagitong nagkokowa-kowahan ng mga miyembro ng kung anumang committee sa Kongreso, first time po nilang hahawak ng parang COA sila. Marami talaga silang makikita. Bakit? Hindi pa nga tapos eh. Yun nga pong notice of disallowance eh. Pwede mo pang habulin eh. 'Di ba? 6 months pa eh. Ito po, wala pa po dun sa notice of disallowance. Nasa observation pa lang po, AOM. Nakalimutan ko lang yung meaning ng AOM. Madalas kasi kung hindi nakakatanggap niyan. Ah, 'di ba? Kaya wag po tayong magmagalingan. Okay. Tanong, kung may nakikita talaga kayong kapalpakan, ang tagal na po niyan, bakit hindi nyo kasuhan si BP Sara? Yun po yun eh. Bakit walang kaso? Ito pa ang sinasabi nila. Kaya nakakainip, di ba? Nakakainis. Pinapaliwanag ko po sa inyo to ng posible nyong maintindihan. Kung hindi nyo pa rin po maintindihan, pasensya na po kayo. Talagang ganyan po ang kaya nga po matatalino dapat yung nasa COA eh. Kaya po ang CPA, pangmatalino pong kurso yan. Pangmatalino pong kurso yan. Eh kung hindi sila abogado, hindi sila, Diyos ko. Okay, ito pa po ang isang lumalabas, no? Tapos na tayo sa tumatanggap na sobre. Yun, mali yan. Inamin yan eh. Dapat kasuhan na yan. Ito pa po, may isa pa rito. Yun pong sinasabi nila na na katiwalian daw dahil pare-pareho ang pagkakamali. Ito po. Sabi po na tanong po ng isang lawmaker, yung bata, nagalit na tong no, sabi niya, isn't it strange 158 Office of the Vice President receipts with same typographical error? Napuna niya. May typographical error daw yung 158 na resibo. So nagtatanong siya, isn't it strange? Hindi ba to katakataka? So kino-question na niya, hindi po yung Office of the Vice President. Ang kino-question niya yung COA. 'Di ba? Hindi ko alam yung sinagot ng COA eh. Pero sa tanong pa lang na yan, is it strange na pare-parehong mali, typographical error? Congressman, kung talagang sa tingin mo, kasalanan ng typographical error, sampahan mo ng kaso si BP Sara
ng pinakamabigat na kaso na ang paglabag sa typographical error. Nananawa na ako eh. Again, sabi ko nga sa inyo, panay hinala lang po yan. Di ba? May nakita kayong error. Isn't it strange that 158? Yes, it is. It is actually normal sa mga auditor na makakita ng mga typographical error. Alam po ninyo, yan yung problema, no? Yung umaakto kayo na COA kayo at hindi kayo sanay. Kaya ngayon, isn't it strange that we find typographical error in 158 receipts? It is not strange actually. It is actually very natural because we are human beings. Typographical error ay hindi isang kaso. Hindi po ako hindi po ako abogado. Pero natitiyak ko na wala pa pong nakulong dahil sa typographical error. Kaya kahit 1,000 pang typographical error ang makita ninyo dahil naghahanap kayo ng error eh. Ano pa ba ang pinakamadaling hanapin na error kundi typographical error? Ang katakataka, ilang pahina yung mga sinusuri nyo? 158 lang nakita nyo typographical error. Di ba? Yun ang nakakapagtaka. Kung 1,000 pahina yan, tapos 158 lang yung typographical error. Eto nga hamon ko eh. Kung talagang may kaso kayo, never heard po na nakasuhan ang isang mataas na opisyal na ang kaso ay typographical error. Di ba? Ano po ang gagawin pag may typographical error? Itatama lang. Uy, pakitama naman to. Bakit lahat ng mga papeles nyo, Vice President Sara C. Duterte, di ba Zay siya? Ay, opo, typographical error. Ilan pong cheque yung nalagyan ng ganyan? Naku, lahat ng cheque mo. 3,000 cheque po yun. Ulitin po namin, madam. Ganun po ang usapan. Ulitin po namin yun. Overtime na naman kami. Ano po ba solusyon sa typographical error? Uulitin lang. Uulitin lang yun eh. Hindi po yan kaso. Ang sinasabi namin, nag-aaksaya kayo ng pera namin para maghanap ng typographical error. Putak. Pera ng taong bayan yung ginagamit ninyo. Tapos ang resulta, may typographical error. Isn't it strange that we find 158 typographical error? Hindi po kami nagpapasweldo sa inyo para maghanap ng typographical error. Hayaan nyo po yung COA. Pag sinabi po ng COA na talagang kinakailangan mo, BP Sara, na alam nyo ba kung ano po, ako sa totoo lang, nakakaiyak man sabihin, alam nyo po ba kung ano po ang kalalabasan niya? Kung talagang hindi naman po makukulong din. Ano lang po, notice of disallowance. Notice of disallowance lang. Ibig sabihin, isoli mo lang yung pera. Hindi ka ikukulong. Bakit tayo nag-aaksaya ng maraming oras? Pagtrabahuin niyo yung COA, alam niyo ba? Pag sinabi ng COA na final na yon na notice of disallowance, i-apila pa yan. Makakarating pa ng Supreme Court yan. Wala pa rin kayong pwedeng gawin dun.
Nag-aaksaya tayo ng panahon. Ano po ang interes ng tao? Ang interes po ng tao, papakita ko sa inyo ang interes ng tao, ah. Ang interes ng tao, kailan niyo iimbestigahan yung flood control project. Bakit binabaha pa rin ang mga tao kahit na milyon-milyon ang inaaksaya ninyo sa flood control project? Mga congressman, eto po yung flood control na halimbawa. Nakita niyo po ba kung gaano kanipis yan? Yan po, diyan po kami interesado, daang bilyon po yan. Hindi po sa typographical error. Wala po ba kayo nakikitang error niyan? Walang bakal, manipis yung semento. Ang palaman po sa loob, it may appear na parang semento yan lahat pag bagong gawa, pero ang loob po, lupa lang. Yan po ang hanapin nyo, yung error po, mga error sa flood control projects. Flood control po ang gusto namin pag-usapan. Hindi po yung error na typographical. Ayan, no? Isn't it strange? 158 OBP receipts with same typographical error. Hindi po namin gusto yan. Yung gusto po namin, hanapan nyo po ng error yung pong pangyayari na 1.4 billion a day ginagastos natin sa flood control projects, pero binabaha pa rin tayo. Ipaliwanag nyo po sa amin kasi hindi po na ipaliwanag ni